Good day, everyone. Today I will be discussing the topic of constitutional isomer. So this topic is an important concept in organic chemistry because it helps us understand how compounds with the same molecular formula can have different structure and properties. So before I begin, let me introduce myself. I am John Vincent B. Natabio, and today I will be represent the introduction, definition, and examples of constitutional isomers. So I hope this presentation helps everyone better understand this important topic. So thank you and let's begin. So what is constitutional isomer? So constitutional isomer, also called structural isomers, are compounds that have the same molecular formula but they're different arrangements of atoms because the atoms are connected in different way. So although they contain the same number and types of atoms, their different structure result in different physical and chemical properties. So this difference in the connectivity of atoms make each constitutional isomers and distinct compound. So this slide show the difference between a molecular formula and a structural formula. So first we need to explain a molecular formula. So a molecular formula tells us only the types and number of atoms in a compound. For example, C4 and H10 means that na siya compound nga contain siya og 4 carbon atoms and ang 10 H10 is hydrogen atoms. Na siya 10 ka hydrogen atoms. But it does not show how these atoms are connected or wala siya kanang structural nga gipakita. So sa atong structural formula kay nag-show siya sa actual arrangement o giunsa siya pag plaster sa atong structural. So for example sa atong butane nga structure, so CH3, CH2, CH2, CH3 na siya carbon hydrogen 3, ang carbon hydrogen 2, carbon hydrogen 2 and carbon hydrogen 3. So which nga a straight chain lang siya, while sa atong isobutane has nga na siya structure or na siya branch chain. Sa CH3, CH2, CH3 is another branch chain na niya and CH3 na pod, which is ang branch chain niya na siya branch chain. And although ang duha is parehas nga na same molecular formula but na sila different nga structure and makahimo din sila og constitutional isomers. So why constitutional isomers occur? So constitutional isomers occur because carbon atoms can connect to each other in different ways while keeping the same molecular formula. So carbon has 4 valence electrons allowing it to form 4 covalent bonds. So this lets carbon create straight chain, branch chain, or different bonding arrangement. Even though constitutional isomers have the same number and types of atoms, the atoms are connected differently. Because of this different connection, constitutional isomers have a different physical properties such as sa atong boiling point and melting point. Nga na sila different chemical properties such as sa atong reactivity. So natay example structure. So sa atong example structure is CH3, CH, substituent CH3, then CH3. So 2-methyl propane or isobutane is mao ni siya ang branch chain sa atoang isomers of butane. So duha pareha sila butane. And sa atong 2-methyl propane na siya CH3, CH3, then CH3 na pod. So na sila same nga molecular formula with carbon 4 or carbon 4 and hydrogen 10, but their atoms are connected differently, so making them constitutional isomers.
Sa atong first example is naatay butane, which is naa siya carbon with a 4 carbon and 10 hydrogen. So naa siya duha ka constitutional isomers. Ang first isomers niya kay ang N-butane nga naay straight chain structure og straight siya ang pagkaporma sa atong carbon atoms CH3, CH2, CH2, CH3. And ang second isomer kay ang isobutane o 2-methyl propane nga adunay branch chain structure nga CH3CH with the substituent of CH3CH3, meaning na siya branch sa carbon chain. Bisan pareho sila og molecular formula with carbon with the 4 carbon and 10 hydrogen, lahi ang ilang arrangement sa atoms. Tungod ani lahi pod ang ilang shape o physical properties. Sama sa boiling point nila, bisan pareho ang klase o gidaghanon sa atoms. So sa atong slide 6 sa example pentane or carbon 5 with a hydrogen of 12, sa example nga pentane naa siya 3 constitutional isomers. Mao ni ang N-pentane, isopentane with the 2-methyl butane and neopentane. 2,2-dimethyl propane, bisan pareho sila og molecular formula nga carbon 5 with a hydrogen of 12. Lahi-lahi ang arrangement sa ilang carbon atoms. Mao nga lain sab ang ilang structure ug pipila pud ka physical properties nila. Ang structure nga makita sa slide kay isopentane, which is naa siya usa ka methyl CH3 branch nga nakakabit sa second carbon. Sa atong slide 7 nga 5 isomers of hexanes or carbon 6 with a hydrogen of 14. Ang hexane is naa siya 5 constitutional isomers. Tong N-hexane with a 2-methyl pentane. When 3-methyl pentane na po, then 2,2-dimethyl butane. O napa siya 2,3-dimethyl butane gihapon. Pareha rin silang tanan og molecular formula nga with a carbon 6 and hydrogen 14. Pero lahi ilang gihapon ang pagka-plaster o pagkahanay sa atong carbon chain. Ang structure nila nga naa sa slide kay 2-methyl pentane nga naa siya usa ka CH3 branch gihapon sa second carbon nga branching. Mao ang hinungdan nga mahimong lain ang properties bisan pareho ang ilang molecular formula. So sa atong slide 8 is longest carbon chain. Then ang longest carbon chain is mo na ang pinakataas nga chain nga straight lang siya or dili lang ingon nga straight but siya ang pinakataas nga carbon chain sa atong molecule. Kini ang atong gamiton, which is para mibala na to ang parent hydrocarbon or main name niya sa atong compound. Which is ang first is pangitaon na to ang pinakataas nga carbon chain, then ikaduha i-number na to og pila ka buok gikan sa side nga pinakaduol nga substituent or branch niya aron makuha na to ang pinakagamay nga number. Then ikatulo is i-identify na to ang mga branches sa like sa methyl or ethyl. Sa example is natay CH3CH with the substituent CH3 CH2 CH2. Ang longest carbon chain niya kay butane, 4 lang siya. Kay tungod upat ang carbon sa main chain niya. Ang branch sa atong methyl ug naa siya sa carbon number 2, which is siya ang pinakaduol. Mao nga ang UPAC name sa atong compound is 2-methyl butane. Pinata sa UPAC name. So ang UPAC or International Union of Pure and Apply
chemistry mao ang organization nga naghimo og standard sa rules sa pagpangita sa tong organic compounds. Ang purpose ani kay para bisan asa nga country parehas ang official name sa usa ka compound, so dili malibog ang mga scientists o mga students. So paghatag sa UPAC name, una ang pangitaon nato ang longest carbon chain. Kay mao ni ang parent chain niya. Next is number 1 nato ang carbon atoms gikan sa tumoy nga pinakaduol sa substituent para makuha nato ang pinakagamay nga number. Then next is atong i-identify ang substituent o sa last is i-combine nato ang position substituent o parent chain aron makuha na nato ang correct UPAC name. So example is CH3 substituent CH3. Ang longest chain niya is propane. Tungod kay tulo ra ka carbon ang naa sa main chain. So sa CH3 nga nakasab mao ang methyl substituent nato ug naa siya sa carbon number 2. Mao nga sakto nga UPAC name kay 2-methyl propane. So physical and chemical properties. So this slide is about the physical and chemical properties of constitutional isomers. So, ang physical properties kay mao ang mga characteristic nga atong ma-observe or ma-measure without changing the substance itself. Apil na pod ang boiling point, melting point, density ug solubility. Usually, ang branch isomers ay nasa lower boiling points compared sa straight chain nga isomers. Kay tungod dili sila kayo magdikit-dikit, so mas sayon sila mo evaporate sa chemical properties nato. Then most constitutional isomers is naga-undergo sila sa similar reaction kay tungod na sila the same functional group. Then mahimong magkalahi-lahi pod ang ilang reaction rate tungod sa ilang different molecular structure or arrangement. So, even if parehas sila og molecular formula, ang ilang structure can affect their physical properties and how fast they react chemically. So, unsa day ka importante ang organic chemistry sa agriculture? So, ang organic chemistry dako kayo ni siya tabang sa atong agriculture kay tungod ginagamit siya sa paghimog og mga pesticides, fertilizer, and herbicides o insecticides nga nagaprotect o nagapalambo sa atong mga crops. Then sa organic chemistry is nakatabang siya sa atong industries and kinahanglanon siya para ma-identify sa mga chemical compounds. So, pag-search o paghimo sa mga bagong mga medicines o paghimo sa mga adlaw-adlaw nga product is like sa fuel, plastic, cosmetics o uban pang mga industrial chemicals. So, summary. So, sa atong summary is nanang constitutional isomers nga na ay same nga molecular formula but na sila ay different ka structure. Napod ang different structure sa pag-produce og different properties. Then sa carbon nga can form straight or branch chains. Then proper UPAC naming helps identify compounds correctly. And ang last is understanding constitutional isomers is important in chemistry, agriculture, medicine, and industry. So, natay mga additional nga example nga constitutional isomers aron ma-demonstrate kung yun sa ang parehas nga molecular formula nga makahimo or ma-complete ang different compounds. So, ang nadri is first is natay carbon with a 4
carbon 4, then napod tayo hydrogen 10. Nga mao ni siya ang N-butane o isobutane. Ang isa is carbon with the carbon 5 and hydrogen 12 is mao ni siya ang mao ni siya ang N-pentane or isopentane o neopentane o ang isa is nasa'y carbon 6 and hydrogen 14 nga nasa'y 5 ka lain-laing constitutional isomers. So, in conclusion, ang constitutional isomers is mao ni siya ang mga compounds nga parehas og molecular formula pero lahi ang pagka-connect niya o arrangement sa ilang atoms. Tungod ani is mahimo silang lain-lain nga physical o chemical properties bisan pareha sila og klase o gidaganon sa atoms. Manang importante jud nga tun-an ang constitutional isomers kay makatabang kini sa pag-identify og pangalan sa compound sa sakto nga paagi. Then og dako pud di siya og usab sa paggamit niini sa agricultural like sa medicine o chemical industries para paghimo sa mga ektibo nga product og mas maayo ni siya nga research. So that's all. Thank you everyone.